Today is the first Sunday of October. Na mabalik ko sa August ba? So, this is the month where we are going to focus on the end times. Pati sa second coming ni Jesus. Damo na sa mga kwan mo, damo na sa mga synonymous terms bla. Magsiling ka nga end times. It also talks about the second coming, the end of the world, mga mo na bla, no? So it's good to know topics like the end of the world. Although we do not know the end of the world will happen. Why te kabalo? So iba niya gakabalaka lang sila sa end of the month kay para lang kung makabayad sila sa ila bill. Amo na ginakabalakaan nila. Pero dapat mo kabalakaan man, may duwa ka butang nga dapat mo preparahan. Ang kamatayon kag ang pagbalik liwan ni Hesus Kristo. That's why it's good for us to learn sang may kaangtan na sa Bible prophecy. Kay ti ang Bible, it is holistic. The Bible teaches all topics, no? Hindi lang topic sa kaluwasan, topic sa how to live a Christian life, but also it teaches us how to know, how to prepare ourselves with the coming, second coming in the future. Okay? Hindi lang kawalakaan naton subong, but also what will happen in the coming of Christ. Okay? Because God did not promise us tomorrow. Why ang Diyos nagpromisa sa imo, buwas, amo pa niya mo na, siling sa Bible, you know not what shall be on the morrow. What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So, by way of emphasizing about the end times, muna nga aton mga topics. First service kay na Pastor Dakila taught about the book of Revelation. Kag sa aton nga equipping sa Sunday afternoon balaway labot karon sa hapon kay karon sa hapon nya may Bible festival kita. Sadya karon sa hapon may pista de. Festival mo de pista, may pista de sa Bible. Amo na nga when we study the Bible, we have to be excited. We have to be, hindi nga magtuo ka sa Bible daw ginatuyo ka. That's not the purpose. Amo na nga para hindi ka tuyhon, magbasa ka Bible, you need to attend this afternoon. Kay sining hapon niya wala nang tuyo-tuyo di. Okay? So, amo na nga excited kita karon sa hapon. Ang iban sa inyo ay pagkaagi attend, kay nahadlo ka mo nga way ka mo ka preparar. Sige lang attend lang. Anyway, ma-enjoy ka lang na, no? Kay ang isa da ka punto nga hindi lang mga activities karon na ma-enjoy ka. We will try to enjoy the content, no, of the books that we are going to have. We will only focus on 20 chapters. Exodus 1 to 20 lang. Hindi tapagtapuson 40 kay medyo very taxing na perhaps sa inyo. Kay matamaton ta lang. Okay? So, Exodus. Muna importante. Sino nagsulat sa Exodus? Si Moses. Okay? 5 kalibrong isulat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, kag Deuteronomy. So, we have already finished the study of Genesis, and our focus this afternoon is the book of Exodus. That's why nga sa nagatuon kita sini whole year round, at least kada bulan may ara ka nabalaan nga isa dara ka libro. Although malipatan mo man na perhaps kayong utok ta kalipatan mo, pero at least kung ibalik naman liwat, madamdaman mo naman. May na sang way na gid, no? Kay way na gid uludong utok ta. San lipat-lipat, at least may ara Japon ka makuha, no? After the service today, we will have, by the way, ang aton nga Bible Festival will start by 2:30 this afternoon so that we can finish early. We can go home early. Next week, that will be December 12. October 12. Ginambal ko na December para testing bala sa inyo kung ano bala tiya ako. Lusot ba?
Sige, sa October 12, ining start ng atong equipping. Okay? 11 galin, schedule ta na for, kuan? For baptism. So, kuan ka mo, ang tulugmawa naton, prepare ka mo kaysa 11, Saturday, mayara kita tugmaw. Dili lang naton niwaton sa may, kuan, no? Sa may Sunshine Valley. Lapit lang. Then, sa lugar nila ni Dr. Modena, kay ginatagaan kita dira opportunity nga makabaptize kita. Nagligad to dira man ta nagiwat baptism, di ba? So this coming Saturday, ang aton mga tulugmawan, please try to prepare. Si Trixie, isa, pag ang iyang brother, tindugan ni Day. Ari isa siyang sa mga tulugmawan naton. Okay? So, ang iya brother sini, wise of mong absent. So, duwa na sila tulugmawa naton. Okay? Sino pang gusto mag-upod sa baptism sa next Saturday? Hindi na sini nga Saturday yan. Sini na? Okay. Sini na. Thank you. Sige, so we will pray for those who are willing to join this baptism sa sini nga bulan. Ang aton gali nga small groups prayer fellowship, we will start. Hopefully, maka-jump start kita. Importante, masugdan. Kaya bisa, kung di masugdan, daw hagay lang ta panumdum kung saan masugod. So, we will start it. And then, right after the service today, we'll have a special meeting. Importante nga meeting, subong, adlaw. Okay? Dali lang, may present lang ko sa inyo, pila ka items. We have a visitor today. Of course, lipay ko nga nakakita na naman kami. Today is, October 5. Okay? So, bago naman nga Domingo, bago naman nga adlaw. So, hindi nga ito nga bisita man. Gagay lang ko di bukas, way ko kabalo kung di na yun di. Di na yun di. Why di? September pa man ang inyong lista. Ang aton bisita sa pangaga, Mrs. Armada, hari po naton. Okay, thank you, Gid. Sila ka na tindog? First name ka na? Okay. Mrs. Armada, Jing, no? Sige, invited sa mga Rua family. Thank you so much. Thank you, Gid, for inviting her. Okay? Salamat, Gid, sa imong presensya sa niyaga. Okay? So, welcome, Gid, sa sining adlaw. Okay? So, sige, matindog kita. Kanta kita sa aton nga welcome song. Okay? Ang taon ng binaton. By the way, magluwas kay Miss Armada. Sino pa ang first time naka-attend? Sino pa? Okay. Sige. Tindog anay palihog. Atong mga bisita naton sa likod, ining kamustahan ninyo sa nagakanta kita sang welcome song. Okay? Sige. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Thank you very much. And please be seated. After the service, tagaan nyo man na chance nga maka-fellowship man kita. No? Okay. So, what special number?
Wala? Okay. So, yata ko ni kay Brother Ariel sa masunod na itong likuton. Okay, so let's prepare our tithes and offering. Let us request our ushers to come forward. And while we are giving our tithes and offerings, we'll listen to the ladies group for their special number. Okay, let's have a word of prayer together with Brother Pantaras.
Blessings flow. Ready? Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. You may now be seated. Let's listen to the presentation.
Salamat gid sa aton choir. Anong katawam sa ang lyrics, no? Anong titles to? Until the day God will lead me home. Amo na ang goal sang tagsa-tagsa. Ang fullness sang plano sang Dios sa aton is that God will bring us home. Sa din nga home. Diri sa balay naton sa Sunshine Valley kung sa Bacolod, in heaven, di ba? Ang nagakanalabo subong, that is a stern warning sa tagsa-tagsa. Halin sa baha, hasta sa bagyo, hasta sa linog, hasta sa flood control, hasta sa graft and corruption, tanan ini mga kauturan. Reminder ini sang Ginoo sa aton tanan. Ano nga reminder sa Dios sa aton tanan? Nga sa sini nga kalibutan, we cannot find the real peace, genuine peace dire sa kalibutan. Kung may arag imang kalinong, siguro sa imo tagipusoon. Kung may arag imang kalinong, guro sa inyo balay. But generally, sa aton community, sa aton pungsod, daw maiwat, daw stranger ang ginatawag nga kalinong. Although may ginatawag kita nga ulubaton that peace is not is the absence of war, no? Ang kalinong, why gira? But ang isakto sinanga definition, peace is not only the absence of war, but the presence of God. So kalabanan na batian mo kung nag-aabot ganing kalamidad, ano dayon ang ginahambal sa tao? Anong ginasinggit sa tao? Ha? Lord, gid no? Ginoo gid, Diyos ko. Di ba? Kung mag-abot ganing baha, Diyos ko. Kung mag-abot ang bagyo, Ginoo ko. Kung mag-abot naman ang linog, Ginoo, buligay ko. Tanan nga mga tao nagapanawag sa Diyos. Pero kung simbagan hindi ko. Diba? Kung simbahan gani pagambalan, simbata, asako ko. Huwag ko tiyempo. Mga tao, kabalo ka, amo na ginasiling naton, hindi na kinahanglan pa abtan patagani sa mga bagyo ka mga linog, di ba? Ang linog ay gid sang tanda kung saan maabot. Although yala na iya sang iban nga pakot-pakot nga kung nagalinupad nga na yung mga pispis, ka nagahululon sa mga sa mga poste, kag nagagwa ng mga giant nga mga oarfish, tanda na kuno nga maabot na ang earthquake. Pero who knows? Why man tatog kadto sa dagat yung mag-obserbar to? Why man taga-obserbar sa mga sa mga poste ka mag-observe sa mga pispis nga damo-damo to? Kundi mga kauturan, ang linog way sang tanda. Di ba? So kung wala tanda, kagang bagyo, although may signal number 2, signal number 1, signal number 3, signal number 4, but definitely, bisan ang bagyo, hindi gid mabalaan kung diin gani magi. May subong kami plotting pa sa bagyo. So wala. Bisan pa subong, hindi maintindihan. Amo na nga siling naton, ang katabo sa kalibutan subong mga kalamidad ni stern warning, reminders ang Ginoo sa aton. Kung Kristiyano ka, dapat maintindihan mo nga ang kabuhi mo, dapat gamiton mo na para sa Diyos. Amen? Hindi nga kung Christian ka, makasimba ka, mayaman, kung hindi, mayaman. Makadumdum ka sa Diyos, mayaman, kung hindi, mayaman. Hindi mayo. But silingon, this teaches us to live a consistent Christian living. Consistent, magsiling consistent. Hinablang may gasinanto nga pagpangabuhi. Gasanto bala sa imo pagkakristohanon. Hindi kasi uran nga kung Christian ka, pag gusto ko lang sa ginahimo mo. No, it is consistent with the Word of God. That's why it is very important for us to study about what God wants us, not only today, but even in the future. So, siningaga, we'll try to focus, although sa aton, every Sunday, as we study, siguro, jutay lang man mahawiran ta, no? Pagpuli ta, base jutay lang man madala ta sa aton balay, but at least, you are here,
you have heard, and definitely, when you go home, you will have something to bring home. So, siningaga, our focus is about the end times. Anong end? Tapusan. Katapusan nga mga tinion, end times. Nga ginatawag nga end times. Kay kabalo ka, amo na gina-emphasize tagid permi, ang kabuhi isang tao, ining kalibutan nga ni, hindi ini magapabilin tubtob san o. Correct? Ikaw, ako, hindi man ta magpabilin sa sinang kalibutan, tubtob san o. Ano magakuha sa aton? It might be death, or it might be the second coming of Jesus. Those are things nga we are expected. Bisan na ning kalibutan, hindi ni magpabilin, tubtob san o. Mga material nga mga butang. Panawag sa ila, temporal. Diba sa ning kalibutan, duwa lang kabagay. May eternal kag temporal. Anong temporal? Temporaryo. It will just last for few years and it will be gone. Pero magsilang kaya nga spiritual, eternal, they will last long. They will never end. Amo na ginatawag eternal. May temporal, may eternal. And our soul is eternal because when we die, we will live together forever. Whether you spend your soul in hell or in heaven. That depends on how the Lord would assess your life. Whether you have accepted Him as your Savior or you have rejected Him. So, end times. Amo na nga aton nga emphasis. Magsiling ka gani nga end times, natawag naton na nga master plan. God master plan for man's eternal destiny. Master plan. Kabalo ka magsiling nga master plan, amo na siya ang father of all plans. Diba? Amo na ang siling nila dire sa Bacolod, wise ang drainage master plan. Amo na nga bisan di ilang gabaha kay hindi magsiling ka gani master plan, dapat ang master plan na connected na tanan. For example, kung may master plan nga drainage, sabi master plan, pagbaha sina connected na tanan ng mga tributaries kung di na bakadto. Hindi kay kutkutan mo, dugay-dugay, simintuhan mo, butakan mo drainage, dugay-dugay dito na maspiyak, atong kutkutan mo hasta landa. Pagbaha, nagpundulan ng tubig, ito nagdiretso. Kaya nga, wala sang hindi tuloy-tuloy. Amo nang importante sa isa ka syudad, may master plan. Amo man na sa balay, di ba? May plano ang balay. Kundi na yan ang pirtahan, kundi na yan kitchen, kundi na yan CR, kundi na yan ang iban nga mga facilities ang balay. So amo na ang balay, may ara ginatawag ang building plan. Sa katapusan nga ang Dios maalam pa sa tao. You know that? God is wiser than man. If man can make such a beautiful structure, ma-amaze ka kung kisa sa structural designs ng tao. Ako magalantaw lang kisa sa mga inobrahan sa tao, although may mga wonders of the world, yung inobrahan sa Diyos. Pero may ara tao yung kaobra sa mga wonders iya nga kasi mo, grabe, na-amaze ko kung paano ang tao maobra na, no? Ang mga insect na kaobra sila sa taytay, nga perti kalawig-lawig, perti katas-taas. Paano lang obra man? Ma-miss ka, no? So, muna ang ginatawag naton master plan. Ang Diyos may master plan man, halin pagtuga, hasta sa katapusan sa ang tuig. Kabalo ka na? Yes. Kaya ang Ginoo maalam nga Diyos. May plano siya halin sa pagtuga sang tao sang kalibutan, hasta subong, hasta masunod niya tuig, hasta sa palabuton, hasta kita madula sa ning kalibutan. Halin pagsugod sa kalibutan, hasta matapos ang kalibutan, may ara na master plan ang Diyos kung ano na imuon niya. That is why kita kabalo, nabalaan ta lang, nadiskubrihan ta lang kay nagabasa ta Bible. What about people who do not read the Bible? How will they know that? So they will remain ignorant, and chances are they will be filled with fear the moment things like that happen, especially those calamities that are happening around us. So, iba niya way kabalo sang master plan sang Diyos. Di ba? Iba na way kabalo kon, example, pamangkuton mo,
Kung mapatay ka, kabalo ka kung nga makadto? Kung mapatay ka, anong kabuhi mo? Where will you spend your eternity? So, most people do not know that. Why? Because they do not read the Bible. And perhaps there was not a time for them, there was no chance for them to listen to the preaching of God's Word. That's why kamo nga ari dire, you have an edge in compared to people who do not know the Bible. That's why when we talk about end-time events, it is very important to understand what are the basic plan of God. Bisan pinaka-basic lang. Anong plano sa Diyos in terms of from creation to the time where God will glorify. From creation to glorification. Magsilingang glorification, pagdala sa Diyos sa langit. Okay? So, amo na yung natawag nga end-time events. God's master plan for man's eternal destiny. So, that is part of our study about eschatology. Magsiling kita gani eschatology. It is the study of what the Bible says is going to happen in the end times. Eschatology nga subject. Nagasugid sa aton, it is a study nga rin sa Biblia nga nagasugid sa aton kung ano matabo sa palabuton. Diba? Ari kita subong at present. Diba? When you study grammar in English, there is such thing as past, present, future. Mula na, three tenses ang verb. Past, tapos na. We are now at present. We are facing the future. So we do not know, if you do not know the Bible, you do not know what your future holds. Why? Because only God would reveal the future. That's why in the book of Revelation, it is the book where God unveils what will happen in the future. So eschatology is the study of what the Bible says is going to happen in the last days. Because when you talk about eschatology, it's composed of two words. The one is eschatos, meaning last, and the one which is logia or logi, we mean study. So the study of last things. Amo na eschatology. So in other words, it is the study of the end things. Katapusan nga mga tinion. Whether the end of an individual life, the end of the age, the end of the world, and the nature of the kingdom of God. So kung magtuon ka gani sang plano sang Ginoo, may ginatawag kita panorama of what God will unveil in the future. So, sa simple lang bagay, we are teaching about dispensations in the Bible. Iban way kapati sini. It's their own right. Do not believe on that. No? Kaya ti, kung wala sila kapati sina, siyang ginatawag ng dispensations, 7 dispensations, kabalo ka, may mga scholars nga nagtuon sinitanan. Huwag taman ni mabalaan, nga kita-kita lang. Kaya kita, amo na sila sa Biblia, yung ang pulong sa Diyos ginsulat para sa aton nga learning. Hindi mo na makita, Romans chapter 15, verse number 4. The Word of God was written for our learning. So, sa nag-learn kita, we learn it from people who are so faithful in reading and studying the Bible. Panuwag sa ila sa una, mga Bible scholars. So, with that, classify nila. Tagaan nila sang naglain-lain nga hugnat ang 7 ka dispensation. Masiling ka dispensation, sa iligay nun pa, amoy ng panag-on nga sa din ang Ginoo nag-deal sa mga tao sa naglain-lain nga panahon. Ang dealing sa Dios sa panahon ni Adan kag ni Iba, lain man sa aton subong. Ang dealing sa Dios sa panahon ni Noah, sang flood, lain man sa aton subong. Diba? But all of these are bound together if we're going to assimilate all those things that had happened before and then try to study, try to include it sa aton kapanahonan subong, we will have the clear grasp of things. Kung ano ang gusto sang Ginoo sa aton. So, amo na may 7 ka dispensation. Ano nga mga dispensation dira? Siling ko ang panag-on sang una, sa panahon sa pagtugas ang Diyos, ano panawag sina? The dispensation of innocence.
Ano pa kayo? Dispensation of conscience, dispensation of human government, dispensation of promise, dispensation of law, dispensation of grace, dispensation of the kingdom. And by the way, we are now in the period of grace. Panag-on kita sa bugay. Kag sa panag-on sa bugay, may interval dira. May naga-interval sa aton before the kingdom, before the dispensation of the kingdom will come, and that is the 7 years tribulation. So, sa subong nga panahon, sa atong kapanahonan, we are in the period of grace. Okay? Now, para maklaruhan ta, ari ang kwan, ari ang amot ko kita nila. Amo ni ang example siling naton, amo ni una-una dispensation of innocence sa panahon lang ni Adam kag ni Eve, for you to know that. Natabo ina, you can find that in Genesis chapter 3, chapter 2 and chapter 3. That is what we call the dispensation of innocence. Innocence in the sense nga during that time ang tao wala pa sala. Diba? During the time of Adam and Eve, wala pa to sila sala. Ti karon, lain niya sa unang diling sa Dios sa ila, lain man sa aton. Kaysa aton niya subong, ang tao niya makasala na. Sa ila panahon, wala pa. So, next dispensation is the dispensation of conscience. Chapter 4 to chapter 8. Amo na ni sa dumdum kamo kay Cain kay Abel. That was the first murder recorded in the Bible. Kaya ang book of Genesis, kundi the book of first, no? Damo the first. The first creation, the first sin, the first murder, the first human being. So, kadamo-damo. So, that is the period of conscience. Amo ni na, basta mangkot ka mo, mangkot ng iban sa inyo, di mo na makita yung mga dispensations naman. So, at least, may ara ka mo support, di ba? Now, another thing is the dispensation of human government. After the flood, nagbulos ang human government. Ano ng human government? Dito na-establish ang naglain nga mga lideres sang kalibutan. After blood ni Noah, dumdum ka mo, nga sang si Noah na, after na si Noah, kundi may gina-organize ng kalibutan. Ang isa sa mga leaders, ang una sa kalibutan nga very, very popular was Nimrod. Diba? Si Nimrod, ato lang nag-establish siya sa, ano to? Tower of Babel, remember? Genesis chapter 11. Nga tuyo, by the way, si Nimrod, isa to siya ka, hindi Diyos nun nga tao. He was called the mighty hunter before the Lord. Kaya nga, si Nimrod, halin to sa kaliwatan ni Ham. Di ba si Ham was prophesied nga sa kaliwatan niya, mang-enslave sila? Di si Nimrod, isa sa kaliwatan ni Ham, gusto sa iya nga ano na panahog naton? I-exercise siya ang iyang leadership nga para nga siya magdominar sa kalibutan. Amo to nga nag-lead siya sa pagpatindog sa Tower of Babel, the first skyscraper sa bilog ng kalibutan. Napatindog siya sa taas nga high-rise nga structure. Ang katuyuan nga at the top of the structure, himuon siya nga Diyos. He will be worshipped there. And then, they will not scatter anymore. Di ba plano sa Diyos? Go and multiply the earth and replenish the earth, di ba? The book of Genesis, amo na sugo sa Diyos, sila isang Ginoo, go and replenish the earth. Lakat kamo kag punon nyo ang bilog kalibutan. Sila Nimrod, no, we'll defy the command of God. We'll stay here. Hindi totoo maglibot, pati kaman sinasang Diyos na mapatindog tayo siyudad, dason diri lang tayo, we will live together, we will live happily ever after. Nangakig ang Diyos, amo itong ginpuhag sila. Sa na natabo? Sa human government right after the flood. Kag paglakat nila, paglayas nila, pagalin nila sa isa ka lugar, they started to lead every group. Amo na yung natawag human government. Okay? Klaro? Sa dason, we have here the dispensation of promise. Ano naman niya sa time ni Abraham? Sa ginpromisahan sa Diyos silang Ginoo kay Abraham, Abraham, guwa ka na sa imong lugar,
lakat ka to sa lugar nga gusto ko nga dito ka. Kay pa kamayon ta ka, I will make you a great nation. I will bless you, and I will make your name great, and you will become the blessing to all people in the world. I will establish a great nation from you. Dra na natabo sa promise. Okay? Now, followed by, so ang importante nga figure sa dispensational promise was Abraham. Diriya sa human government was Nimrod. Diriya sa period of conscience, si Noah. Diriya sa period of innocence was Adam and Eve. Take note ha. Now, pagkatapos nagbulos ang law. That is dispensation of law. Sa noong panahon, during the time of Moses. Yung tagaan sang Ginoo, ang mga Hudiyo sang kasuguan. Kagamang tong kasuguan nagabayin sa ila pagpangabuhi. May 3 kasuguan. Civil law, amo na nagabayin sa ila pagpangabuhi kada isa because they are living in a covenant community under God. The Son, may ginatawag nga moral law. Ang moral law, amo na nagabayin sa ila relationship sa Dios kag subong man relationship sa tao. Dira na tao ang 10 Commandments. Tapos ceremonial law. Ano na yung mga ceremonial laws? Paghalad-halad. Amo ni pamaagi nga ng Dios nagtawag sa mga kaparian para mag-officiate sang halad ka mag-confess sila sa tao paagi sa Dios paagi sa pare. So that is in the dispensation of law. Nga kung ay ka nagapati sa Dios, isa lang matangtan mo. You will die. Now, the Son, it was followed by the dispensation of the church. Sinong katapusan sang dispensation of law? Panahon na ni Kristo. Sang natao na si Jesus Christ, na-establish ang ginatawag at church. Kag in church natago ini way niya nabalaan sa mga Hudiyo sa unang panahon. This was hidden in the minds of the Jewish people. So, because of that, natao ang ginatawag at church. Saan natao? Dira sa Acts chapter 2, when Peter preached, when the disciples prayed in the upper room, and then the Holy Spirit came, and eventually the church was born. Kag church nga na tao, amo na nga from that time on until now. Question, diin ta sininayon sa 7, diin kita nayon subong at tiyempo. Di kabalo naman kamo, ari kita di. Alright? Ari kita diri. Now, kung ari kita diri, it concludes that ang ini nga mga dispensations were already finished. Tapos na. Why? Dispensation, innocence, conscience, human government, promise, dispensation of law, tapos na. Alright? So, ari kita ya subong sa dispensation of the church. And the dispensation of the church is, by the way, it is also called the dispensation of grace. Di ba? Nga grace ini. Kaysa subong nga panahon, sa aton time, ang kaluwasan paagi sa grasya sang Ginoo. Hindi paagi sa mga sakripisyo. Pa kay si Jesus Christ nag-sacrifice, ariyo? Jesus Christ sacrifice ni bilang ang bold nga cross. That symbolizes that pictures Jesus Christ who died for us. And the period of the church signaled, or the death of Christ signaled the church, the start of the church. What is the church? What is meant by church? Magsiling ka gani nga church, the called out assembly. Hindi niya building, pero sining First Assembly of the Church. No, we're not talking about it. Magsiling kita gani church, we talk about the group of people who renounced their sin and trusted Jesus, their Savior. Nga, kaya ang manuluwas naton, si Jesus. Lagamo ni siya ang Jesus, ang gina-point out, talin sa Genesis, pakadto diri. Siya ang sentro. Galing kay Ilawig na tana. Oh, sige. So, ari tadi. Now, ang question mo ni, ano, kundi diri may katapusan, no? Ang period of law, kung may katapusan, pagpangimatay ni si Kristo. Diri naman niya sa church, dispensation of the church. Anong katapusan di?
What is the end of the dispensation of the church? The dispensation of the church will end at what? Rapture. Rapture. Question, when will rapture comes? Do we know? Do you know when will rapture comes? No, we do not know when rapture comes. The Bible says it is considered as imminent coming of Jesus. When you say imminent, Jesus Christ might come any time, any hour, any month, any year. We just don't know when that happens. But we are sure that it will happen. Why? Because that is what the Bible says. Kadamo-damo sa mga scriptures nga nagapamatuod sina. Parte sa pagkarin ni Jesus. Diba? Dira sa Book of Acts, chapter 1, gambal sa dira. Nga, He will come in the same manner when He went up to heaven. So, that will end the rapture. Pagkatapos ng rapture, life will become different. Sino ang dalon? Ano mang siling ang rapture? Of course, ari na sa aton study ganit subong, no? Ang rapture amo na ang pagkuha sang Dios sa tanan niya mga tumulo o diri sa kalibutan pagdala dito sa ibabaw. If you are a believer, you will be included. Kung hindi ka tumulo, you will just stay here. Kag anong masunod? The 7 years tribulation, and it will end until the millennium. Amo ni ang last nga kingdom, nga dispensation, no? Although nga masiling kita nga dali na lang, it does not follow nga dali na lang. Di ba? It might be longer than what we expect. But after the rapture, there will be what we call 7 years tribulation. Ano matabo di? That will be the time that Antichrist will reveal himself and will fulfill what is popularly known as the marking of 666. Di na matabo. Diri sa tribulation period. Kag diri man na matabo ang grabe nga kanusbo nga mga magkalanabo sa kalibutan. The fullness of all the disasters, the mother of all disasters will happen here. Ini nga katabo mga linog ni mga bagyo, mga baha. Kung si Jesus Christ papambalon, do katiting lang ni what will happen in the future. Ang mother of all disasters, dire na matabo yo. Ang tanan niya kalamatay kasi sa Bible kung basahan mo na Revelation, pagpadala sang Ginoo dra may sa may arada seal nga ginatawag, pagpadala sang Dios sa mga tagna nga mga pagantos kalibutan, may mga bayals pa, may mga pouring of God's wrath. So kadamo-damo pa, ha? Kagakatapusan sinitanan, Aryo. Si Satanas, hukman sa dire sa after sa tribulation, Satan will be judged here. And then, Satan will be thrown to the lake of fire. Ang tanan-tanan nga mga tumulo sa Diyos, dito makadto sa ginatawag niya mabengkag niya earth, while ang tanan nga mga hindi tumulo halin sa pagsugod sa kalibutan, hasta dire, will go with Satan sa ginatawag na lake of fire. And what is the difference between hell and the lake of fire? It's a much more different. When you die today, when a person dies, na wala nakatuo kay Jesus, ang iya kalag makadto sa impyerno, sa Hades sa ginatawag. Ang lawas siya makadto sa lulubngan, whether it is in the cemetery or either in what place. But the soul, kung sa ginatawag yung lake of fire, it's different. Why? Because when a person will be thrown into the lake of fire, ang iyagid lawas kalag iyaboy. Sa aton pa ang lake of fire eternal. Diba? Ang ginatawag naton yung hell yaya, muna ginatawag nga intermediate kag eternal state of man. Magsiling intermediate gani pagkapatay sa tao ang kalagyan makadto sa impyerno. Pag abot ni Jesus, withdrawn ang iya kalag sa impyerno, ibalik siya lawas, tapos haboy siya sa lake of fire, and that will be the eternal destiny of man.
So may ginatawag kita nga intermediate kag eternal state of man. Ang lake of fire is the eternal state of the soul na wala nagtuo kay Jesucristo. Di ba? That's why nga kung ikaw nakatuo na kay Jesus Christ, there is no chance for you to be in the lake of fire, but to be in the new heaven kag new earth. So that is the final amo na siling naton nga panorama sang mahimo matabo. Although nga ti master plan ini sang Dios. Din capsulize lang bala, no? So kung tanawon mo, masiling ka day do kapos mo lang na. So amo ni matabo ya sa okay, ari naman ta. Studying about the specific event, ari ang mahimo matabo. Kundi amo ni ginatawag naton order of events in Bible prophecy. Una gid na tao ang church. Mo niyo? Christ first coming. Diba may second coming? Ang pumangkot, saan ang first coming? Kaya kalabanan talagang batian niya, second coming, second coming, second coming. But without trying to emphasize, when did the first coming of Jesus Christ happen? Saan natabo? So, Jesus Christ first coming was during His ano yan to? During His birth. Pagkatao yan, di ba? Amo tong madumduman mo na, saan na tao? Ano nga bulan? Ang madumduman mo nga si Jesus Christ na tao? December, di ba? Although December is not a perfect date. There is no such thing as December as the perfect date when Jesus Christ came to the world to be born. Why isang specific ha? But be that as it may, sige lang, batunon ta na. Nga, December, okay. First coming ni Jesus, December, okay. Now, pag abot ni Jesus on December, nagkapangabuhi sa kalibutan hasta nang imatay sa cross. Okay? Ara sa first coming, pagkatao ya, nang imatay sa cross. Then pagkatapos sina, after 40 days, nang imatay sa cross, pila kadlaw siya nabanaw? 3 days. And then the total of that is 40 days. Okay? Alin sa pagkapataya, hasta nagkaib sa langit, 40 days. Okay? So, ascension, resurrection, kag ascension, ari. Okay. Karon, the Bible promises that not only He ascended to heaven, but according to the scriptures, He will be coming back. Ang pagbalik ni Jesucristo, what do you call that? It is the second coming. Kasi first coming na mo. May third coming pa si Jesus? Of course, wala na. Kadua lang. Wala nga balik-balikon niya gini. First coming, birth. Second coming, pag-abot niya. Para ano? Ang tuyo sa kalibutan, first coming, anong tuyo ni Jesus? Magpakatao sa kalibutan para nga mangimatay sa krus para luwason niya ang mga makasasala pariyunin mo, pariyunakon. Nga kung magtuo kay Jesucristo, sa iya kamatayon sa krus, ang sala mo mapatawad. Ang sala mo mahugasan. Kag kung mahugasan ang sala mo, you will no longer go to hell, but you will definitely go to heaven when you die. Okay? Is it clear? Now, that is the purpose of it. Amo ng purpose ang first coming ni Christ. He came to be our, what? Our Savior. Amo na ginambal, permis ang Bible. Ang pagkarin ni Kristo sa kalibutan, He came to be the Savior of the world. Pero, ari-ay, He promises that He will come again. After He ascended to heaven, Jesus Christ promised that He will come again. Now, here it is. Ara, Pentecost, amo na yung pagkatao sa church, di ba? Ari, amo na yung church age. Saan nag-start ang church? Sa atong Pentecost. Acts chapter 2, to be specific. Now, church age. Ari na tadi. 2025. Oh, ibutan mo ko galingon, mari ka diyo. Kabalo ka.
ang aton nga kalibutan subong panilag ko lang yan nagabil-habil lang mo. Niblang church age na tawag. Ako na ako lang na iya ha. Kay basing bala sa makita mo observation mo sa Kalanabo. That's why sa masunod niya semana I will be talking about anong kaangtanan sa mga signs man. Dibla? Don't forget nga pagkaroon ni Kristo sa rapture ya why niya signs. Hindi na pwede nga pagkalinog ya rapture na no. You have to study the context of Matthew chapter 24 anay. Okay? Kagamo na ato niya studian sa dasunod ng Domingo. Okay. Now, ari na church age na kita. Pagkatapos ng church age, okay. Anong katapusan? Rapture. Ari. Okay, rapture of the church. Pag rapture, sila rapture, subnet, for you to understand clearly. Subneton ang tanan nga mga tumuluo sang Dios alin sa kalibutan pakadto sa presensya sang Ginoo. Do hindi pa na nimo maintindihan subong sige lang, please bear with me. Matamat. After nga mamatamat, pagkatapos nga matunaan ta, kung di ka pa Japon ka-intindi, bala ka sa buhay mo. Okay. So, rapture na no? Pag-rapture, dalawang to sa babaw, marriage supper of the Lamb, the Son, judgment seat of Christ. The Son manaog naman liwat si Yesu Kristo. Amo ni subong, amo ning 7 years tribulation. After sa 7 years tribulation, ara ng second coming ni Jesus. Namasiling ka, Pastor, rapture. Kaya maabot man si Christ sa pag-sugat sa niya mga tumulo, hindi bala second coming man eh? Yes. Second coming man na. Galing kayo pag magsiling nga second coming, doon ang kaparte. Ang rapture, hindi na mag-touchdown si Jesus dito sa kalibutan. Dahil na siya sa babaw. Meaning to say, ang church, ako na mga tumulo, amo lang masaka sa babaw ya. Jesus, dira lang na. Pagkatapos nga, nag-abot ng mga nagsugat ng mga tumulo sa iya, amo na pagdalaya to sa presensya sang amay, diriyo. Okay? Pagkatapos, sang marriage supper of the Lamb, madamo pa ng mga events dira, we'll try to study that later. Manaog naman si Jesucristo upod sa mga ginsabnet diri nga mga Kristohanon. Kagamo na sila sa Bible, they will reign with Christ forever. Di ba may promise lang Ginoo nga ang nagtuo kay Jesus Christ mag-reign together with Christ. Kaya mo na niyo, prebla, kay diriyo may marriage supper of the Lamb. Butsilingon, ang tanan ng mga tumuloo, tugyan na kay Kristo. Bali, mag-aupdanay na kay Kristo, tubtub sa katubtuban. Di ba? Parehas ang kasal, di ba? Kay, kabalo ka, ang rapture ni, nag-simbolo man sa marriage mo, ore, kung familiar ka mo sa kasal mo ni, sa ato niya subong ha, kung may kasal gani, ang ginay mo ta, at least magpakasal ka may ideya kasi ni. Magpakasal, ulit, ang bride, katapusan, no? Marcha. Luwas lang kasandada, ako na sa lawid ng tiilya. Sulod sa, ang nobyo diin. Gaulat, ang nobyo. Tapos, may araong kasal nga, way pagani ka, ambal nga, sinong nagatugyan, sini nga kalasalong, dalasain na ito yung sugat. Nagkulat, anay. Excited? Kaya ang program natin na ulit, marcha ang manugkasal, ang kalaslo ng babae, bride. Tapos, ang groom dire nagaulat. Tapos, kung dira na, magsiling na gani ang manugkasal nga, sino nagatugyan, sini nga kalasalon. Di masiling ang ginikanan nga kami o amo na pagsugat sa ang nobyo. Ang nobyo amo na masugat sa nobya. Di ba? Hindi kaya ang nobya mamasugat sa nobyo. Sala na iya. Damo sa mga nobya nga inasugat pa nila ang ilang nobyo sa ila balay. Iba niya nobya gani kapuyo pa sa balay sa laki. Di ba? Sila tuya gisugat. Wrong. Ano ka man imo ya. Medyo ya menjutay. Ang nobyo amo nagasugat sa nobya. Kaga ang nobyo amo na sa mga dalas ang nobya sa altar. Di ba mo na natabo sa inyo sa una sang kinkasal ka mo? Galing nilipatan nyo na to kaya excited na ka mo.
So, the same way, kung mag-abot si Jesus dahil sa panganod, tapos masugat to ang church, panawag sa church ni bride, pag sugat to sa babaw, kuwaon ni Hesus Kristo, kag dalon niya to sa presensya sa iya amay. Kag itugyan niya to sa amay, kag siling sa Bible, may ginatawag nga, symbolically, marriage supper of the Lamb. So, symbolically, si Jesus Christ magakuha sang tanan nga mga tumuloo nga yagin pangimatyan sa cross. Okay? Kaya man nga, hindi lang basta-basta nga naluwas ikaw, gin pangimatyan ka ni Jesus, paagi sa halad niya siya dugo. Okay? So, amo naman tabo. In other words, ari na, second coming. Pag abot ni Hesus Kristo, what will happen? Alright, bow, damo pa. Ang imuon niya, ang tanan niya mga tao, makadugay galing, no? Ang tanan niya mga tao, di nga nagkalaluwas di sa 7 years tribulation, may intra diri sa millennium. Okay? Pagkatapos nga dira sila sa millennium, si Jesus Christ ma-reign diri upon siya mga tumuloo, kasulod sa 1,000 years, pagkatapos sina, ma-follow ang ginatawag nga Great White Throne Judgment. Ining Great White Throne Judgment, amo ng judgment sa tanan ng mga tao nga wala nagtuo kay Kristo para ano sila, idalon sila sa ginatawag nga lake of fire. Ang tanan naman ng mga Kristohanon, ang tanan ng mga tumuloo alin sa pagsugod sa kalibutan hasta da, amo ning katapusan nila. That's the end of things. Okay? Now, mumangkot. Anong katapusan sa mga unbelievers? Lake of fire. Anong katapusan sa tanan ng mga tumuloo? New heaven kag new earth. Di na mas maayo. Sa lake of fire ka mabagsak o kung sa new heaven kag new earth. Di ba? Di masilingan, di sa new heaven kag new earth eh. Pero kasi ganun mga anay, di nagtuo ko na ka Jesus. Oh, hindi lang ko anay pag ko na pastor, kaya sakop ako. Di simba ta, huwag ko tiyempo pastor. Pero kung maglino gani, Bo Diyos ko, Lord, Lord, Lord. Ito gani na, hulog ito nga simbahan, ito gani, isang iba, ayawa, ayawa. Yawa, pang inatawag. Di ba? Kabati ka muna. No? Kaya una pa ka mo gani, guro sa akon to. Ano ginasaw? Ano singgit yan eh? Yawa, yawa. Naguba ang simbahan? Ayawa. Kaya mo ni katapusan sa tanan na, amo ni ang katapusan sa tanan ng mga tumuloo. Kung ikaw nagtuo kay Jesus Christ, nga mo Savior, bisad ano pa ang mga ups and downs sa life mo, dili ka matupa. Sinong pod mo di? Ang tanan ng mga tumuloo sa Diyos, kag ang Ginoo mismo. Christ will reign forever, and you will be with God forever and ever. Pero ang mga tao nga ay nagtuo kay sa Kristo, hukman sila sa Great White Throne Judgment, tigdiri sila ibutang sa lake of fire. Ano ang duration diri? Forever. Diba? What is forever? What is eternal? No end. What about here, sa lake of fire? Ano ang duration? Forever man. Pareho sila forever. Amo na diri sa kalibutan, why kadaya forever? Di na forever, dito. Labanan niya, masiling nga ba, amo nang forever ko. Sorry to say, why di forever? Dili sa kalibutan niya, tanan, kuan lang gid. Ining, tawag naton nga, temporary. That's why nga, ang pagkarin ni Jesus Christ, sinatawag na nga, the blessed hope of all believers. Amo nang ibasa ta kainan, di ba? Agari nagambal man si Apostol Pablo, niya looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Okay? Tiyan pamangkot ko sa imo karon naman ni. Okay? Sa dasonta naman, discuss, may kang tanan specific na matabo sa rapture, ha? Kay alang-alang na kita. Ang pamangkot ko amo niyo, Sino sa aton di, ang sigurado na ya, na kung mag-abot si Jesus Christ, maupod na siya, kaya nagtuon na siya sa Ginoo. Abe, raise your hand.
Okay? Good. Good. But you have to be honest. You have to be honest. Honestly, kung may ka pa kasiguruhan sa kabuhi mo, hindi porke nga tanan-tanan gansap, mansap ka man. If you are honest before God, sila ka, Pastor, daw hindi paging klaro sa akon kung paano ka maluwas. Damdaman mo lang, nga sa si Jesus Christ na imatay sa krus, ginahalad yung iyakaw galingon, amin yung dugo, pag amo na nga sila sa Bible, sila niya, I am the way, no? I am the truth, I am the life. Sila niya, no man will go to my Father without me. Kaya sinong palagyan sa kaluwasan mo? Jesus. That is why it is very important nga ikaw, siguraduhon mo, kung diin ka nagatindog subong. Diba? Now, ari pagido, kung Christian ka, siguraduhon man ang kabuhi mo. Kung Christian ka, it's now a high time for you to realize nga, if Christ will be coming, whether next year or a few years from now, but ang kasiguruhan sina nga maabot just Jesus, no matter how long would that be. Importante nga ikaw nga Christian must be consistent in your life. Tutom ka sa Ginoo. Kung ano ang gusto sa Ginoo sa life mo, you have to follow it. Be faithful in the Lord. Okay? Make a promise to God. Say, Lord, here is my life. I commit this time. I commit my life to you 100%. Diba? Kaya ang pagkakristohanon, hindi na sadya-sadya lang. Ang pagkakristohanon, that is a lifelong relationship with God. If you are a Christian, make the Lord Jesus Christ not only your Savior, but make the Lord Jesus Christ as your Lord. Mana importante. Dugay ka na Christian, how do you acknowledge Jesus in your life? Is he only your Savior? He must be your Lord. Kung Lord ya, meaning to say, He will preside over your life. He takes the leadership sa kabuhi mo. Whatever plans, whatever decisions that you are going to make, whatever life that you are going to live, you have to understand that if He is your Lord, He governs all the affairs of your life. Diba? Amo na nga, kung Lord mo siya, you have to live a life that is pleasing to your Lord. Hindi lang mo sila, Savior, kung na mapatay ko, anyway, palangit bang ko? Hindi hindi lang panamduma ang langit ng perme. Kaya damo sa mga so-called Christian nga, do langit lang ilagi na panamdom. Why sila ka panamdom, kung paano sila nagkakabuhi sa kalibutan. Ari ka pa dis kalibutan, panamduma, ngagin butang ka pa dis ang Diyos, para dalo niya ko sa langit. While you are here, live a life which is pleasing to God. Okay? Sige, shall we close in prayer? Father in heaven, we are so thankful to you, Lord, for teaching us about these things. We acknowledge, Lord, that in our lives, you are always preeminent because we are Christians. We know, Lord, that you have promised that your Son not only came during His first coming, during His birth, more than 2,000 years ago, but we know, Lord, that the Lord Jesus Christ also promised that He will be coming back in His second coming. Father, we pray that you will help us to prepare ourselves so that by the time that Christ comes, we will be with Him. Especially, Lord, that at this moment we pray that you will examine ourselves whether we are truly in the faith, that we have already accepted Christ our Savior, in that if we are Christians, we have to live a life that is pleasing to you, in that we should not only treat the Lord Jesus Christ our Savior, but He must be the Lord of our life. He must rule all the affairs of our lives, so that all these things, dear Lord, will redound to your praise and your glory. Samtang ka man nagadukok, nagpamalandong, mamangkot ako sa imo, sino karon sa inyo, masiling, Pastor, why pa ako, daw hindi pagiging sigurado ang kalawasan.
abyan, siguraduhon mo, pagis ano, pagis pag palapit sa Ginoo isiling sa Dios, Lord, ako makasala, inatugyan ko ang kabuhi sa imo. I will make you as my Savior. I will accept you as my Lord and Savior. Abi sinugay mo sina. Tanan nga nagadulok ko ay magatulok sa imo. How many of you will raise your hand and say, Pastor, please pray for me siningaga. Gusto ko magsiguro sa kaluwasan ko, ginabaton ko si Christ nga akong Savior. Mayari? Oh, be honest. Ikaw lang nakabalo. Ha? Hindi ko magkauya. Mayari? Okay. So, kaduang pamangkot. Kung nakabato ko na kay Christ nga imong Savior, live for Christ consistently. Kung ay ka pa nakasunod sa Ginoo sa pagpatugmaw, decide, masiling ka, Pastor, kabato na ako ka Jesus nga akong Savior. Wala pagid ako nakasunod sa pagpatugmaw and I will follow the Lord in baptism and I will live for Him. How many of you will do that? Raise your hand. Mary? Nyari man? Why God? Natugmawan na tanan? Ara pa? Okay, thank you. Alright, may isa din pagka-desisyon. Sino pa? Sino pa? Meron pa? O sige. Kasi nga tinayon, magapadayon kita. Lord God, our loving Father, we commit everything to you. We ask that your name will always be honored in our lives. Thank you so much, Lord, sa nag-decide to follow you in baptism, kag subong man sa tagsa-tagsa sa amon. Help all the Christians to be honest, to be true to you, sa amon Ginoo pagkabuhi. Kay ning amon prayer, in Jesus' name, Amen.